Ang nakaraan sa Privacy in the Spotlight. Kung maalala nyo, nagkaroon ng moratorium noon na pinatigil talaga ng SEC ang pag-record ng mga bagong OLP. Po, sa atin po, DPC, or ano yung nakikita yung privacy na development? Bago to nung 2019, it was something na talagang di pa na-encounter ng publiko. Bakit ayaw na lang natin i-ban? As in, totally hindi na lang pwede yung online lending sa Pilipinas. Kailangan i-regulate ng mabuti. Kailangan i-enforce ng mabuti. So, Di talaga banning yung solusyon. It's regulation. I think effective regulation. kung meron po kaming application, ito po yung SEC check-up. So yung seal of registration natin, pwede pong i-scan Yes. para ma-check if legit. Kasi good evening po ulit at welcome back to part 2 ng usapan natin regarding online lending. Siyempre kasama pa rin po natin si Director Shara and si DPC Joe. Ayan. So, tatanungin ko po muna, this 2026, ilan na po ba yung mga cases po natin sa online lending? Okay, ang SEC meron kaming portal. So centralized lahat ng complaints na receive namin against lending companies or financing companies. And from January to June, around 15,000 karamihan dito informal complaints. So meaning pwedeng hindi notaryado yung complaint, pwedeng walang supporting documents yung iba, pero Pero ano po ang yung major bilang complaints po? from the nature of complaints na nakukuha namin, around 45% ang unfair debt collection And practices. pag sinabi pong unfair debt collection, ano pong ibig sabihin? Meaning katulad nito, panghaharas or kaya ginamit yung situation natin na yung pangalan ng ibang tao, tinatawagan sila, pinapahiya sila. Yun po yung unfair. So DPC sa atin po, Mas basic kayo in terms of Sobrang complaints. basic. Sa amin kasi this year, I think we're close to 500. But yung nature naman ng reklamo sa amin, more on the use of personal data. May harassment din, pero latching on the use of personal data. So, mas busy kayo sa amin. Mas busy sila. but yung I think kasi it's a result of yung mas more education sa public about awareness privacy, na rin. data privacy. And even yung increase ng complaints, that's also a result of awareness sa Yes. sa Totoo. Either publiko. way, at least may development po. Pero may mga cases po ba na nadidismiss yung mga complaints like, hindi to enough yung evidence. May mga ganun po ba sa SEC and sa atin po sa NPC? Oo. Actually, marami din sa amin. Ang maganda ngayon kasi sa ating mga borrowers or complainants, medyo nagkalaman ang kanilang mga complaints. So kung dati basta lang sila mag-complain, kino-complain ko itong OLP na to. Ngayon meron na silang kino-complain kong OLP na to, ito yung aking supporting document, Exhibit 1, Exhibit 2, may mga ganyan na sila. And napaka-importanteng bagay yun para tumakbo yung isang reklamo. But meron ding nadidismiss. Kasi nga, for example, multiple loans. So kung magreklamo siya na naharas ako, tinatawagan ako, pinapahiya ako, pero pag tiningnan mo, hindi namin maikabit sa company mismo or sa OLP mismo. So, ang mga borrowers natin ay paulit-ulit namin sinasabihan na kung may ebidensya ka, very specific kung saan mo siya nirereklamo. And yung discussion natin earlier about collection agents, about third-party service provider natin, sinasabi po namin na hindi po yan depensa ng isang lending or financing company. Kasi even ang batas, even ang mga circulars natin, sinasabi dyan na accountability pa rin yan ng ating mga companies ang kanilang in-enroll or kinukuhang mga collection agents. So meron ding disclosure yan sa SEC, kaya din naming makuha. Ang isang company ay may mga dineclare siya sino-sino ang kanyang collection agents, sino-sino ang kanyang third-party service provider. So mababangga din po namin sila. So importante again sa borrower, sa complainant, mailista mo yung lahat yun Sino ang tumawag sa'yo, taga saang kumpanya, kung siya ay collection agent, anong agency ba yan? So hindi lang po basta-basta. Kasi DPC,
nakaka-receive din kami ng mga complaints, no, sa public assistance. Tapos, ang ginagawa nila, sinesend nila to SEC, BSP, PNP, NPC. Tapos, same yung message. Walang evidence. So, pero meron tayo dapat procedure at kung ano yun. Similar to SEC, no, kailangan po natin intindihin na meron tayong mga kailangang sundin na procedure. Kasi po, para din po yun sa, kumbaga, Mapabilis. due process, no, at efficiency. Kaya po, pag nag-send kayo sa, let's say, sa aming public assistance division ng complaint na para sa lahat po, kinakailangan po natin na isakto po doon sa mandato ng ahensya. Kaya po sa NPC naman, patulad sa SEC, meron din po kaming tinatawag na yung complaints assisted form na pwede nyong i-file online o pwede kayong lumapit, pumunta sa opisina namin para po maitulungan namin kayo sa pag-fill out ng impormasyon, no? At tulad nga po ng sabi ko kanina, pag kayo po ay nakatanggap ng text or sa social media ba yan, i-screenshot nyo na po, no? Kasi yun ang magiging ebidensya nyo. At syempre, Proof na kailangan siya. yung sabihin through an affidavit, no, na nakalagay rin naman po sa complaints assisted form ng NPC na kayo yung nag-screenshot o yung kaibigan nyo yung nag-screenshot. Kasi po, and of course, naiintindihan ko naman po, no, na baka syempre hindi to alam ng publiko. That's why we have conversations like this. But pieces of evidence po, importante po yan. Kasi pag pumunta na po yan sa korte, baka ang chance po, i-dismiss din po. So sa NPC, yes, may mga nadi-dismiss po with authority to refile or pwede pong i-refile ulit. Kasi baka kulang yung evidence. Baka kulang yung ebidensya, no? And meron din po naman na tulad ng binanggit ko kanina, na sa mediation proceedings, nagkakasundo na sila, no? At ang Nagkakasundo yung complainant tsaka yung online lending. Yes, kasi yung mediation proceedings ng NPC, ano yan kumbaga parang isang pag-uusap between the complainant and the online lending platform. Ngayon, kung magkakasundo sila or hindi, nasa sa kanila po iyon, no? Kung papayag, yun po ba yung settlement na kung papayag or iba pa po ba yun? Yes, kung magkakaroon mediated settlement, kung magkakasundo sila na i-atras na yung laban or hindi niya i-atras yung laban, no, ipo-proceed niya. Depende po sa magiging pag-uusap nila. So, tama po si Attorney Shara, no? Importante po yung mga sasabihin natin doon sa reklamo natin at yung mga kakabit nating ebidensya. Kasi po syempre, quasi-judicial body po magdidesisyon. May maaapektuhang right, no? O buhay dyan. So, kaya kailangan dumaan po tayo sa tamang proseso or yung due process. Pero kasi TPC sinasabi niya na mediation, quasi-judicial. So yung mga tao, kinakabahan, kailangan ba na abogado pag nag-file ng complaint? Or pwedeng sila lang kasi i-assist naman sila na yun? Naku, pwede po na kayo lang yung submit po ng reklamo. In fact, pag pumunta po kayo dito sa NPC, meron naman pong, kung meron kayong katanungan, may sasagot po sa inyo para klaruhin kung ano ba yung kinakailangan yung ilagay, sabihin, at yung mga kinakailangan yung ikabit na ebidensya. Kasi yung ibang nagko-complain, sasabihin nila, nangutang nga ako kasi wala akong pera. Tapos pag nag-file ako ng complaint, baka kailangan sa abogado. So again, hindi po kailangan ng abogado para mag-file ng complaint. Pwede po kayo magpatulong sa NPC. Ganun din po sa SEC. Pero kaklaruhin ko lang, sorry, hindi po kami mag-aaboga siya para sa magrereklamo. Tutulungan lang po namin kayo sa mga katanungan nyo habang nag-fill out po. Kasi po, kami rin po yung magdidesisyon ng kaso at hindi po kami pwedeng magsilbing abogado ng complainant, no? Pag mag-fill out lang po. Ayan. Ganun din po ba sa inyo? Same sa SEC din. Meron kaming form and tutulungan kayo kung may question kayo, anong ibig sabihin ng question na to, anong ilalagay ko, yan, pwede. Pwedeng walk-in, pwedeng phone din. And ang isang magandang bagay doon sa same with NPC is pag pumunta na sila sa mga government offices na to, for example SEC, possible nga na pagbawa na call na yung attention ng company, may reklamo sa'yo, meron kang borrower na ito nagrereklamo sa kanyang loan or transaction na to. Pag due process pag sinabihan mo yung company na mag-explain ka after ilang days or bigyan mo kami ng update, ano ang ginawa mo sa complaint na yan, sila mismo nagkakasundo So babalik sa amin yan na parang
kung ang kanyang utang ay ganito na kalaki, dahil dun sa nag-complain siya sa SEC, nagkakaroon sila ng usapan, o sige, babawasan ko yung interest, or kaya may mga tatanggalin na ako, or ito na lang yung amount na babayaran mo from ganito kalaki, ganito kaliit. Yung mga ganyan. So, babalik sa amin na okay na po kami, nagkasundo na kami, so wala nang complaint. Or kaya nagkakaroon na ng mga withdrawal na nga na parang ina-atras ko na ang aking complaint kasi nagkasundo kami. Pero yun, lahat yun ay i-validate pa rin namin. Totoo nga bang nagkasundo sila? Totoo nga bang hindi dandehado Baka may itong... takutan na nangyari. Yes. So, sinisiguro Oh, yan. kasi I think similar sa inyo, siguro attorney, yung mediation nyo ba is may taga-SEC habang mediation? Actually, wala kaming minsan kakalimitan sa paper. Sa So, NPC kasi, yung mediation namin, may taga-NPC para i-check kung walang, kumbaga, hindi ka na tinatakot or agrabyado. Pero attorney, no, ewan ko kung sa inyo, pareho, no, pero kahit po nagkasundo yung mga kumpanya at complainant, ang kinaganda po nung nagreklamo kayo, nakikita namin na yung practice ng isang online lending application, ganito pala, no? So, eventually, pag nakikita namin sa trend na, let's say, ABC company, naka-50 reklamo na at nakikipag-mediation lang sila. Kasi yung NPC, meron pong suwas ponte yan, no? Ibig sabihin po, pwede rin namin kayong imbestigahan Na walang ng walang complainant. complainant. So, yun din naman yung kinaganda na nagrereklamo kayo kasi it's also our data, no? Kumbaga na-analyze namin Oo. kung Na parang ito palagi kang kinocomplain. ang ginagawa lang niya, nakikipag-settle lang siya. Pero, Pero kumbaga, ayan, di ba? tuloy-tuloy Totoo. pa rin yung Yun ang thing, kaya maganda rin pong nagrereklamo kayo kung talagang na yung inyong mga karapatan. At natutulungan natin yung kumpanya na mas ayusin yung kanyang Yes. operasyon. Oo. Kasi hindi mo alam ang binigay mo reklamo, ang layo ng narating eh. Oo. So nag-ayos siya ngayon. Talaga, minsan pa nga fina-fire nila yung kanilang mga collection agents eh. Oo. Kasi kung Alam mo minsan yung kahit ano. okay yung online lending company, pero yung collection agent, yun yung balasubas talaga. I'm sorry for the term. Pero pag nagko-collect, kasi kung minsan, may nangyayari po na number 09 blah blah blah, tapos edi ibablock mo. Tapos pagkatawag, nag-iba lang yung Iba, maraming last numbers. number. So parang Yes. yung, pero hindi pa rin siya excuse para mangolekta ka ng medyo balasubas doon Oo. sa ano. Pardon her French. Pardon my French. Actually, i-advance ko na rin. Yan yung isang tinitingnan ngayon ng SEC, inaaral namin eh. Kailangan ba namin i-accredit na itong mga collection agencies na to? Na ini-engage nitong mga lending and financing companies. Kasi another company po sila, di ba? Another company, Pero yes. sa atin po DPC kasi they are considered as processor. Sa mata po kasi ng Data Privacy Act, no, processor po sila. Pero pagka lumabag sila dun sa instruction ng controller, nagiging controller sila. Accountable din po Accountable sila. na din po sila, no. Pero in a usual relationship ng isang OLP at ng nangongolekta, controller, processor yan. So, tama yung sinabi mo kanina, tulad po sa sinabi ni Attorney Shara kanina, hindi po yan depensa, no, na porke ang gumawa nun hindi yung naman ako processor yun. nyo, hindi na po kayo magiging accountable bilang OLP, yung kumpanya ng OLP. Lagi Totoo. pong naka-attach yun dun sa OLP. Ayan. So, balik po tayo dun sa mga tanong. May text at tawag po akong natanggap araw-araw mula sa isang collector na lending app. Sabi nila, ginawa raw akong guarantor ng isang katrabaho ko na hindi nagbayad ng utang. Kaya ako raw ang dapat mag-abono. Nagulat po ako kasi wala naman akong pinipirmahan kahit anong papel o online form at hindi ako nagbigay ng consent para maging guarantor. May karapatan po ba akong mag-demand sa online lending na burahin yung number ko sa system nila? Demand lang ba na tanggalin kung ako magreklamo ako? Yes, actually, reklamo plus demand, possible yon. Kasi nga, even ang batas ang talagang inaalaw lang na pwedeng mong kontakin eh. At may consent pa nga yun, itong mga guarantors at co-makers natin. Ngayon, kung ikaw ay, katulad kanina nga, baka information na yan, may paglabag na doon sa number mo, pangalan mo, nakukuha na ng public or ng ibang mga tao na hindi dapat. So,
Pwede mong i-demand actually kung very specific ang company na alam mo kung sinong tumatawag sa'yo. May mga scenario pa tayo na sinisingil sila pero hindi nila kilala yung taong yun na may utang. So talagang, alam mo Nasaktong yung, nandun lang sa oo, contact list. alam mo yung nakuha lang yung number, siguro Opo. pwedeng random pa nga eh. Yung mga ganyang bagay. Ngayon, syempre iba po ang jurisdiction ng NPC doon. Talagang ipaprocess yun kasi may violation. Ngayon, ang kailangan po namin ay specific sa company. Meron bang panghaharas na ginawa sa paniningil? Meron bang mga, again, unfair debt collection practices na pumasok sa aming circular? Doon namin sila pwedeng mahabol pa rin. Sa atin po, But yung Oo, NPC yes. po siya. Tama sinabi ni attorney, meron po kayong sinatawag na right to object and right to delete your data, no? Right to object, ibig sabihin, kung hindi nyo naman po binigay yung consent nyo at pinoproseso nila. Yung ibig sabihin po ng proseso, yung paggamit nila nung numero nyo at tinawagan kayo, no? Maging yung pangalan nyo, yun po yung pagpoproseso. Sa example, sa tanong na ibinigay, yes, pwede po. Pwede nyo exercise yung right to object nyo. Huwag nyo akong tawagan, huwag nyo akong i-text. At sasabihin nyo yun dun sa company. Yung right to delete naman po, sa kanila nyo rin po i-exercise yan. At kailangan, pag nag-request kayo ng right to object and right to delete, kailangan bibigyan po kayo ng kumpirmasyon na i-delete na po namin yung inyong datos. Kung hindi po nila ginawa yun, pwede po kayong magreklamo sa amin. Tulad ng sabi ko kanina, hindi lang po yung nangutang na naka-experience ng harassment and excessive collection ng kanyang datos ang pwedeng magreklamo. Pwede rin magreklamo yung taong tinawagan, tinext na hindi naman nag-consent para maging co-maker, no? At magreklamo na violate yung data privacy niya. Pero paano po yung DPC? Kasi merong ang modus po ng iba. Magte-text ka, ihaharas ka, pero walang name ng company. So possible, ano pong mag-remedy? Puntahan mo yung sinabing pangalan ng tao, kung kilala mo, no? Kanino ka ba umutang nung may nag-text sa akin? I mean, most likely may connection yan kasi nga makukuha yung number mo doon sa contact list ng tao eh. So kung binanggit doon yung pangalan ng tao, kontakin mo yung tao. Oy, kanino ka ba nangutang? Kasi may tumatawag sa akin na ganito, no, naniningil. So, Ang problema lang, kung yung nangutang, 15 or 20 na online lending app yung ano. yun ang mahirap, no? Pero yun ang isa sa pwede mong maging paraan na gawin. Pag hindi mo alam yung kumpanya, pumunta ka doon sa taong sinasabi doon sa na nangutang. Kasi yun din yung na-mention po ni Director Shara kanina. Like, meron po mga tao na nangutang, tapos mangungutang sila para pambayad ng utang. So, paano po ba pag ganun sa inyo po sa SEC? Actually, yung isang tinitingnan namin ngayon, kasi kailangan natin i-analyze ang mga data na kukuha natin eh. Even yung trend eh. Parang yung sinasabi natin kanina, hindi lang kami nag-regulate ng company na titingnan namin. Ito bang company nito ay pasaway din talaga. So para ma-maintain natin ang integridad din ng industry, kailangan tingnan din namin, kailangan din namin mag-profile ng borrowers. Kailangan din namin mag-profile ng complainants. So alam din namin yan, itong complainant na to ay paulit-ulit. May mga pangalan na kaming kilala. Itong complainant na to ay paulit-ulit pero iba-iba ang kanyang kino-complaint. So kaduda-duda na rin eh. So yun, ang sinasabi nga namin is borrowers, sana ba papunta ngayon itong mga, ang ating bang mga pag-uutang ay kasi kailangan mong magtayo ng negosyo kaya ka mangungutang, kasi kailangan mong magbayad ng tuition kaya ka nangutang. So meron na kaming nakikita ngayon na may mga nangungutang para ipambayad din ng utang. May mga nangungutang na talagang naka-divide na sa bawat magjuju na utang din sa kanya. Doon na tayo nagkakaproblema ngayon. Kasi para na siyang survival man ng everyday mong buhay eh, which is hindi po sagot ang utang doon. Talagang malulubog ka sa utang. So, i-discourage po ba dinidiscourage po ba ng SEC na mangutang sa online lending and then doon ka na lang sa mas lihiti mo o bangko na lang mangutang? May ganun po ba kayo? Okay. Actually, ang pinupush ng SEC ay responsible borrowing. Kasi itong mga OLPs natin, itong mga lending financing companies, malaking tulong yan eh. Lalo na yung mga talagang ang kanilang kino-cover ay mga underserved.
Ito yung mga hindi makautang sa formal na mga like bangko Tapos walang kasi collateral. kulang ng documents, even nga yung mga ID niyan, source of income, certificate of employment, pahirapan yan eh. Pero nakakatulong itong ating mga lending and financing companies. But mangutang ka lamang kung ikaw ay may pambayad. Otherwise, malulubog at malulubog sa utang. Now, tinitingnan din yan ng mga lenders natin. Ito ba ay may capacity to pay? Ito ba ay parang nakakabayad pa rin? Kasi otherwise, hindi ka na rin papautangin pag hindi mo na rin kaya. Opo. So, ano na lang po yung dapat tandaan po ng mga borrowers? Kasi sabi nyo nga po, responsible borrowing. Yeah. So, ano po yung kailangan tandaan ng Okay. mga borrowers before po mag-engage sa online lending? Okay, magandang topic ang responsible borrowing kasi holistic siya eh. So, ang una nga naming sinasabi dyan is needs versus wants. So, meron kasi kaming parang education campaign na una, ang pangungutang mo ba ay bibili ka ng cellphone sa halagang 100,000. And then, mako-compute mo na yan eh. Kaya nga dapat pag nangutang ka, alam mo lahat ng loan, ng terms ng loan. And then, ang makikita mo dyan, utang ko siya ng, let's say, 12 months. And then, magma-monthly ako ng mga 10,000 a month. So, kaya mo na siyang tansyahin. May pambayad ba ako? Now, ito lang ba ang utang ko or meron pa akong ibang utang na kailangan ko ding bayaran monthly? Now, ang next na question, kailangan mo ba talaga yung cellphone na yun? So, hindi po namin pinupush yun as responsible borrower na mangutang ka para sa wants mo lang. Nakakatulong po ang pangungutang emergency, pero sa isip mo lagi, may pambayad ba ako pag dumating ang June na to? And pwedeng paikutin yan nakakatulong sila. Pero laging tandaan, hindi dapat umabot doon sa umuutang ka na lang para pambayad din ng utang. ng utang. So, ganun siya. DPC, paano naman po sa privacy? Like, pwede bang isacrifice ang privacy para din sa mga wants at mangutang? How do you say that? Mahirap yung tanong na yan kasi depende yan sa panggagalingan ng isang tao, no? Tayo sa data sa NPC, naiintindihan natin na may mga tao na talagang hirap sa buhay, no? Na sa paningin nila, uunahin ko pa ba yung privacy ko sa mailalagay kong pagkain sa hapagkainan, no? So, naiintindihan po namin yun na talagang mahirap po ang buhay. Mahirap ang buhay, no? And talagang aabot ka sa punto na kinakailangan mong humiram. Naiintindihan ko rin po na baka yung iba hindi ganun kahalaga sa kanila yung data privacy nila at ito po ay isang determinasyon mismo ng isang tao, manggagaling yan sa isang tao, no? Kahit sabihin po ng NPC na huwag nyong ibigay yung datos nyo, hindi naman po namin kayo mabibigyan ng pera, no? Para ipang bili ng pagkain. Of course, ibang usapan kung gagamitin mo lang yun para sa pangluho mo, no? Ibang usapan yun. Pero gusto ko lang po sabihin na mula sa NPC na tignan po natin yung pangmatagalang epekto nung pagbigay natin ng datos. Whether that's in the form of yung personal na impormasyon nyo na pangalan, address, yung mga government ID nyo, or pwedeng umabot dun sa pagbigay ng biometric information nyo, yung fingerprint nyo o mata. Tignan po natin yung pangmatagalang epekto niyan. Lalo na sa pag-advance ng technology, yung mga tao po, ang dami po nilang pwedeng gawin sa inyong datos, no? So siguro sa moment na uutang ka, hindi mo maiisip yon, and that's understandable. Pero kung ikaw ay makapagnilay-nilay at talagang hindi mo naman kailangan umutang, no? At mayroon ka lang one, isipin po natin at doon lang po tayo pumunta sa tingin natin talaga at ma-assess natin na lehitimo. Babalik lang ako sa sinabi ni attorney, no? Wag din po natin gawing business model yung Pangutang. pagpapautang. Kasi baka sabihin naman ng mga online lending platforms ang unfair naman natin kasi laging ang pangaral nyo sa mga OLAs or OLPs. Pero para rin po sa mga complainants, wag po natin gawing business model din po yung mga online lendings. Kasi po, unfair naman po yun dun sa talagang lehitimong business, no? Na hindi natin alam, baka yung nagsimula ng online lending, nagsimula yan sa mababa at may pangarap na Ito ang gusto maging nilang maayos ang buhay at makatulong sa publiko, no? Pero dahil tingin natin pwede na lang nating irereklamo natin ng irereklamo. At ang epekto yung SEC o NPC makikita niya na marami ng reklamo, papasarado niya, papatigil niya. Pero tulad ng sinabi ni attorney, makikita rin po natin kung ang complainant ba to talagang utang ng utang, no? And eventually,
baka hindi ka na nga pautangin dahil yung sa credit score mo, at pag nagreklamo ka sa mga komisyon, makikita na ay yung taong to parang ginawang business Business. model na yung Yan na yung pinagkabuhayan. yes. So, wag din po tayong unfair kasi may mga business owners na talagang nagsimula rin sa mababa at talagang pinaghirapan, no? So, Naintindihan naman natin na syempre kung kumakalam na yung tiyan mo, wala ka ng choice. Kung bibigay mo yung personal data mo. But not, pwede naman niya kasi para iba-iba na mawanhan. yung mundo natin Oo. ngayon eh. Delikado na rin na Yung mundo po ngayon, pinapaikot po ngayon ng impormasyon. personal information. Personal na impormasyon. So, Director, short message po sa ating mga ka-privacy, lalo na po doon sa may planong mangutang sa online lending at saka doon naman po sa mga online lenders. Okay. So, ang SEC po ay pinupush po namin or ina-advocate namin ang responsible borrowing at responsible lending. Napakahirap po niyan i-balance na dalawa kasi bilang regulator, tinitingnan namin, kailangan may industry talaga na talagang bubuhay at patas at transparent para sa public. Pero meron din kami dapat na education naman sa borrower natin na maging responsable din tayo. Kasi sabi nga, legitimate business din itong mga to eh. So naghahanap buhay po ang mga yan. And nandyan sila para pangangailangan natin. Pangalawa, napakadali na po ngayong magreklamo sa SEC dahil centralized na po ang aming hotline. Meron po kaming 14SEC or 14732. Tawagan nyo lang po yung hotline na yan. Marami pong sasagot dyan. Pangalawa, centralized din po ang aming portal for complaints. So meron kaming iMessage at sec.gov.ph, at message. So isang word lang po yan, iMessage. Pwede nyo din po dyan diretso na i-log o ang ticket ng inyong complaints. Makikita nyo po, pwede nyo din siyang i-follow up, magkakaroon kayo ng reference number. At napaka-importante po din yan para sa data na aming makukuha at magagamit namin sa mga policies namin na ginagawa. And yun lang po, lagi tayong mag-ingat, mapanuri, gamitin ng mabuti ang technology, ang information na makukuha natin. So, ang mga terms of loan nyo, yung terms and conditions, kailangan alamin ninyo, basahin, magdalawang isip kung ang mga information na hinihingi ay labis na or hindi na, wala nang kinalaman sa utang na ginagawa ninyo. Yun lang po. Thank you po, Director Shara. Siyempre, DPC, ano po yung masasabi niyo po sa ating mga ka-privacy? Well, bukod sa ating mga ka-privacy, unang-una gusto ko lang magpasalamat kay Director Shara at sa Securities and Exchange Commission dahil I think we've always had a great partnership, no, lalo na patungkol dito sa mga online lending platforms. So salamat sa SEC at kay Director Shara for being here. Sa ating mga ka-privacy po, tulad ng sabi ko kanina, life is hard. Mahirap po talaga ang buhay. Kaya talagang may mga pagkakataon na tayo ay uutang. Pero pag tayo pa ay uutang tayo para dun sa kinakailangan natin. At kung uutang tayo sa mga online lending platforms, let's use po technology to our advantage na i-research, magtingin, gamitin ng resources ng NPC, ng SEC, kung lehitimo ba itong online lending application na to. Doon po natin makikita na kumbaga kahit pa paano sumusunod sila sa alituntunin ng mga komisyon tulad ng SEC at saka ng NPC. Gusto ko rin pong sabihin na lagi ko kasing nababasa, no, yung NPC naman walang ginagawa patungkol sa online lending platforms, no, wala, kumbaga parang di daw tayo nagtatrabaho. And hindi po ito reklamo. Gusto ko lang pong sabihin na almost every week po or every day nagpapaalala po kami sa ating mga kababayan na talagang talamak po yung paggamit ng datos para may makuha yung mga online lending platforms na hindi lehitimo or hindi lang po yun, even yung mga pautang ngayon sa Facebook. Meron na kasi yung mag-text ka lang sa ganitong numero, no. Nagpapaalala po kami lagi na kung easy cash po ang hanap nyo, wag po kayong pumunta dun sa mga hindi nyo veripikado. Kasi dalawang aspeto yan eh. Yung sa National Privacy Commission po, yung mga batas, alituntunin, mga paalala namin. At syempre, meron din po ang isang tao na kailangan tayo ay nagsusuri. Tayo ay tumitingin kung maayos po ba itong
platform na to at dapat ko po bang panghiraman. At hindi lang po yun sa online lending platform maging sa iba pa pong application sa cellphone na humihingi ng datos nyo. Sabi ko nga, yung mundo po natin ginagalawan ngayon, pinapaikot po yan ng personal na impormasyon. Yung mukha nyo, yung mga mukha ng anak nyo, hindi nyo malalaman ngayon, gagamitin yan sa tingin nyong naayon. Someday, gagamitin na pala yan sa hindi naaayon sa binigay nyong consent. Kaya, wag natin ipagpalit yung efficiency and convenience yung datos natin. No? Yun lang po at maraming salamat sa panonood sa amin. Ayan, maraming salamat po, Attorney Shara, and of course, DPC Joe. Ayan, to know more about the National Privacy Commission, our programs and activities, you may visit our website, privacy.gov.ph. Also, please like us on Facebook at National Privacy Commission, follow us on Instagram and X, formerly Twitter, at PrivacyPH. At kung meron naman po kayong gustong i-share or kwento na tanong related to data privacy, you may send us an email via spotlight@privacy.gov.ph. Kita-kits po sa another episode ng Privacy in the Spotlight.